Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor nating low pressure area na nasa pinaka-linya na ng Philippine Area of Responsibility at mamaya nga po posible na itong pumasok ng PAR. At tayo naman po sa European Center ng Advanced Weather Forecast Ito nga po ay mas bumaba yung kanyang tsansa na maging isang bagyo. Ito nga po ay nasa 40% chance na maging isang tropical depression. At nasa 60% chances naman yung kanyang pagiging low pressure area lamang. At ito po ay posibleng tumama sa may parte ng Visayas at papunta rito sa may parte ng Bicol region at posibleng malusaw, pero magdudulot po yan ng matinding pag-ulan. At magkakaroon tayo ng panibagong low pressure area dito sa may parte ng Sulusi at meron pa tayo isa pang minomonitor na low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman po ang tsansa nito na direktang makapekto sa ating bansa. Sa ngayon nga po, patuloy nakakapekto ang shear line sa may Bicol region, Eastern Visayas, Caraga, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Quezon, Marinduque, and Romblon. Asahan naman natin yung amihan sa may parte ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Ifugao, sa may Cordillera at maging sa may Central and Calabarzon ay umaabot din yung amihan hanggang sa may parte pa ng Metro Manila at Ilocos Region. Asahan nga po natin na makakaranas pa rin po tayo ng maliwalas na panahon, pero meron po tayo mga biglaang pagbuhos ng mahina at katamtamang pag-ulan. Tumako naman na tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga lugar na makakaranas ng pag-ulan. Mamaya nga pong alas 8 ng umaga, patuloy nga po makakaranas ng pag-ulan ng Visayas, ilang bahagi ng Bicol region at eastern section nga ng Mindanao, lalong-lalo na po sa Dinagat Island at sa may Surigao. Pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali mamaya, may mga malalakas na pag-ulan po posible dito sa may parte ng Bicol region. Asahan natin yung halos buong Visayas ay makakaranas ng pag-ulan. May mga pag-ulan din dito sa may parte ng Bicol region at dito nga sa extreme northern Luzon at eastern section ng northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pag-ulan itong parte ng Visayas at ng Mindanao. Asahan natin may mga malalakas na pag-ulan sa may parte ng Davao, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible po tayo makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating ng alas 6 ng gabi mamaya, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pag-ulan ng Visayas at ang Mindanao. Mas lumalakas pa nga yung ating northeast monsoon, yung shear line ay nakaka-apekto na yan hanggang dito nga po sa may parte ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 9 ng gabi mamaya, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pag-ulan. At pagdating po ng alas 11 ng gabi, tuloy-tuloy pa rin makakaranas ng pag-ulan ang Visayas, Bicol Region, Mindanao hanggang sa may parte ng Palawan. Dumako na nga po tayo sa ating Advanced Weather Forecast. Dito nga po sa ating Advanced Weather Forecast, mapapansin nga natin mamaya papasok na ng Philippine Area of Responsibility itong low pressure area. At mapapansin natin dito po ay nagkakaroon ng tsansa na yun nga yung sinasabi natin 40% chance na hindi natin nirule out na posibilidad niya pang mag-intensify into tropical depression, pero ito po ay magpapaulan sa may parte ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating po ng November 18, asahan na nga po natin yung dalang ulan nitong sama ng panahon at yung shear line ay magdudulot po yan ng matinding pag-ulan sa may parte ng Visayas. At pagdating naman po ng November 19, nasa eastern section na nga po ito ng Dinagat Island at mapapansin nyo nga po ito, dalawa po silang low pressure area. Yung isa nasa loob ng ating bansa at yung isa nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng November 20, dito mapapansin nyo nga po na magkakaroon na tayo ng cloud cluster dito sa may parte ng Zamboanga na posibleng maging isang low pressure area. Kung mapapansin nyo po, almost stationary itong sama ng panahon dahil nga sa pagbugso ng amihan
napakalakas nga po ng bugso ng amihan natin na aabot nga po yan hanggang parte ng northern portion ng Visayas. Pagdating naman po ng November 21, yung ating low pressure area ay aangat nga po yan dito sa eastern section ng halos hanggang dito po yan sa may Sorsogon, sa may Bicol region. At yung panibagong low pressure area naman ay magpapaulan ito sa may parte ng Palawan at ng Mindanao. At ito pa po isa nating sama ng panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at nakapaloob din po yan sa ating shear line. Pagdating naman po ng November 22, dito po mapapansin nyo, yung low pressure area nasa parte ng Bicol region at yung low pressure area na isa ay nasa Sulusi at magdudulot nga po yan ng matinding pag-ulan dito nga sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan dahil makakaranas nga po tayo ng mga matitinding pag-ulan na posibleng magdulot po yan ng mga pagbaha. Pagdating naman po ng November 23, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan kahit nga po yung low pressure area ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng November 24, dito po yung aangat yung ating shear line hanggang dito sa may parte ng Luzon. Kaya iba yung pag-iingat dito po lalo sa may parte ng Aurora, Isabela, Tugigaraw, Central Luzon, Metro Manila dahil makakaranas tayo ng matitinding pag-ulan. Pagdating naman po ng November 25, asahan pa rin po natin na tuloy-tuloy makakaranas po tayo ng mga pag-ulan at yung low pressure area nga na nanggaling sa may parte ng Sulusi ay posibleng maging bagyo na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nyo nga po, patuloy nga po na nagbabago pa yung minomonitor natin ng mga sama ng panahon. Inulit natin yung mga sama ng panahon na nabubunga ngayon, ayon nga po sa paliwanag ng European Center, ito nga po ay nagiging unpredictable. Gawa nga po ng meron tayong shear line at meron po tayong northeast monsoon o yung amihan na ito nga po yung pumipigil sa mga sama ng panahon para lumakas at mabuo bilang isang bagyo. Kaya manatili tayong tututok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung mga posibleng magiging senaryo nito posibleng mga sama ng panahon na nakikita natin ngayon sa advanced prediction ng European Center. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.